Tambahay ni Mr. Nico Natividad abay may pagsisiwalat patungkol kay Shelo at kay Mr. Nico Natividad. So ano nga ba ito? Pag-usapan natin yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Matapos nga po na ipatulpo nito pong kasambahay ni Mr. Nico Natividad yung kanyang amo dahil po parang siya pa yung nagreklamo dahil nga di umano sa pagpo-post nitong si Nico at nagbigay ng babala sa lahat ng mga tatanggap na employer dito po sa kasambahay na ito. So dahil po dito nagtrending po ito at pinag-usapan ng marami dahil talaga namang kitang-kita mo po dito yung kasinungalingan nito pong kasambahay. To give you a preview or parang a short story about it is that sinasabi po nitong kasambahay o nagpunta siya sa Tulpo kay Senator Rapi Tulfo para ireklamo ang mag-asawang Shelo at itong si Mr. Natividad dahil siya daw po ay pinost, napahiya daw siya at nabash. At the same time is sa kanya pong pagpunta dito kay si Rapi, akala niya siya po ay kakampihan. Yun naman pala ay pinakita po dito na talagang siya yung nagsisinungaling at kung meron mang dapat kasuhan, walang iba yun kundi siya. Unang-una, niloko niya, parang nagdahilan siya pagkatapos niyang bumali ng 44,000 na nagkakahalaga ng 3 buwang sweldo. Sa pagkatapos niyang mabali yung 3 buwan na yon ay hindi na po muling nagpakita pa at hindi na muling nagparamdam. Ito pong si Meya na kasambahay nga nitong si Mr. Michelo tsaka si Mr. Natividad, si Mr. Nico. So dahil po dito ay napagdesisyonan na po na mag-asawa na mag-post pa to give awareness na bagay na hindi nagustuhan ng kasambahay. So sa kanila pong pag-uusap ay hindi po inaakala nitong kasambahay na to na siya po ay hindi kakampihan ni Sir Rapi. At hindi pa pala natatapos, ito pala yung backstory kasi meron pong screenshot na lumabas na parang siya pa yung galit sa amo. So ito basahin ko sa inyo sabi niya, lalagay ko dyan sa screen, ako po si Meya po, sige po, atulpo nyo ko, harap po ko, ayaw ko lang mag-comment doon sa post nyo kasi pinangahawakan ko pa din yung salitang respeto. Kung tutuusin ko, wala na kayo dapat sa kung mang lalaki po ako. Wow Ako, hindi, yung ngipin ko po sabi nyo sa akin, bonus ko yon. Yung maleta ko, sipi ko, na kinuha sa inyo, alam nyo po at alam ng Diyos na di yun ninakaw. Nag-iipon nga ako, pambayad sa inyo at i-gcash ko pero sa nangyari po, sige po, kahit saang korte madam, lalaban po ako. May pinangahawakan naman akong ebidensya kung paano nyo ako murahin di po ako madam tatakas kundi nyo pinagsalitaan ng masama. Sige po, ipatulpo nyo ko. Wala po akong ninakaw sa inyo, utang oo, pero yung ninakaw po, wala po madam, alam ng Diyos yan. Sabi niya pa, ulti nga po yung pagkain ko, wala sa oras. Di nga po ako nagrereklamo sa dalawang bahay nyo. Pagkatapos, sa isa magtrabaho naman, sa isa wala, saktong oras tulog ko. May narinig pa ba kay sa akin? Popoy na amin ko, nagkasala ko madam. Pero nagkasala ka din. Nagkasala ka din naman madam. Kaya wag nyo akong paratangan na parang ako pang may mali. Nag-iipon po ako para pambayad sa inyo. Iniwan nyo nga po ako bagong taon na walang pagkain narinig po ba kayo na reklamo mula sa akin madam? Natatawa ako dito sa mga reklamo nitong si yung kasambahay, parang the audacity girl, meron ka pa talagang meron ka pa talagang hiya at meron ka pa talagang lakas ng loob para magreklamo. Samantalang kung tutuusin, lumalabas sa mga kwento mo at sa mga narrative nitong kasambahay na to na talagang siya po talaga yung tinatawag na suspect dahil sa mga kasinungalingan at sa lahat ng mga tahi-tahing kwentong sinabi nito na bagay na talagang sasabihin natin na lahat po ng mga ginawa niya at sinabi niya, lahat po yun ay imbento lang, lahat yun po ay lang, kumbaga parang yun ay
ano lang, palusot, no, sa lahat ng mga sinabi niya. Sinabi niya dito na ginugutom daw siya ng mag-asawang Shelo at ni Mr. Nico Natividad. At hindi raw siya iniwanan ng pagkain ni Nico at saka ni, Shelo. Kung tutuusin po, kung umalis po yung mag-asawa na yon, hindi naman po, which means lahat po ng laman ng rep dinala niya. Which means yung mga dilata doon dinala niya din. Napaka-imposible po nun. So baka ang gusto nitong katulong na to, yung kasambahay na to, si Sir Nico pa at si Mr. Shelo pa ang magluto para sa kanya dahil iiwan nga siya magbabakasyon mag-asawa sa Japan. Kaya naman talagang umaani po ito ng sobra-sobrang pambabash. Na ngayon naman may mga nakitang photos na maaaring dito niya ginastos lahat ng mga parang binali niya dito kay Shelo kasi meron siyang picture yan na nagbabakasyon siya, tapos sinasabi niya na binabato yung bahay nila, ganyan yun yung mga alibay niya, 'di ba? Pero yun po ay di pinaniwalaan nitong si Rapi. Siguro po kung hindi titigil tong kasambahay na to, mas mabuti sigurong kasuhan na lang ni Sir Nico Natividad at ni Michelo kasi kaya pa siyang patawarin ng mag-asawa dahil napakalit nga naman na pera yan. Pero kasi ang pinakamahirap kasi dito, yung pinagkatiwalaan mo, 'di ba? Parang naging parte na siya ng pamilya nyo, tinuring mo na siyang hindi iba sa pamilya nyo. Tapos, all of a sudden, parang ang lalabas pang masama, yung employer. So, ang dami pong mga comments, no? Ang dami pong mga talaga naman nagbibigay ng kanilang saloobin patungkol sa bagay na ito dahil hindi naman talaga deserve nitong si Mr. Nico at saka ni Shelo na mabash. Sinasabi niya pa dito na siya pa yung parang naagrabyado. Grabe po itong kasambahay na to. Diyos ko, kaya nga talagang sinasabi ng ilan na napakahirap po humanap talaga ng mga matitinong kasambahay na ituturing ka talagang pamilya. Sabi nga kapag daw po nakita po ninyo, nakahanap kayo ng matinong kasambahay, ay i-treasure nyo na po yan. Kasi talagang masasabi natin na napakahirap po na maghanap niyan. Kung hindi ka lolokohin, hindi ka pwedeng ikaw naman ay nanakawan o kaya naman saktan yung mga anak mo, 'di ba? Yun yung ilan sa mga danger. Kaya di ko lang alam kung galing po ba ng galing ng agency itong kasambahay na to at ganito umasta, parang hindi niya alam yata yung mga rules, no? Hindi niya alam yung kanyang boundaries. Na parang may mga ganyang kasing tao, 'di ba? Na parang kapag kapag feeling nila mabait ka, feeling nila kaya ka nilang bulahin, gagawa po sila ng mga ganitong bagay na parang i-blame pa sa'yo at ikaw pa ang ituturong masama. Kaya much better talaga na idemanda na lang nitong si Sir Nico at Michelo ito pong yung kasambahay na ito. Kaya abangan natin kung itutuloy ba ni Mr. Nico ang demanda. So, panoorin natin ang mga susunod na updates. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel.